Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American sci-fi film mula noong 2019 na pinamagatang I.O. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, dito sa isang post-apocalyptic present kung saan ang kapaligiran ng Earth ay naging lubhang nakakalason. Ang ilang mga siyentipiko ay hinulaan nito ng maaga at lumikha ng isang istasyon ng kuryente na ipinadala sa kalawakan upang mapakinabangan ang geothermal na enerhiya mula sa ibang mga planeta. Di nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang mamatay sa kanilang pagtulog at nasuffocate sa mga lansangan. Nagsimulang mangitim ang dugo sa kanilang mga ugat dahil sa hindi inaasahang pagbabago sa komposisyon ng kapaligiran ng lupa. Tinawag ng iba itong huling pagtatangka ng lupa na mabuhay sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga tao. Ang natitirang mga tao ay tumakas sa planeta sakay ng 100 barko. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang istasyon ng kalawakan na tinatawag na Exodus Mission. Ang istasyon ay parang lifeboat sa itaas ng bulkan na buwan ng Jupiter na tinatawag na Io. Gayunpaman, hindi lahat ay handang sumuko sa mundo at si Sam Walden ay isa sa ilang tao na naninirahan doon. Mag-isa siyang nakatira sa mataas na lugar kung saan maayos pa rin ang daloy ng hangin sa ngayon. Kasalukuyang sinusubukan ni Sam na magpalaki ng mga bubuyog na maaaring mabuhay sa kapaligiran. Ipinagpapatuloy din niya ang pagsasaliksik ng kanyang ama na si Dr. Harry Walden. Itinuro niya kay Sam na ang pangunahing prinsipyo ng kalikasan ay ang kaligtasan. Na nasa ating isipan, sa ating kaluluwa para hanapin ang buhay anuman ang mangyari. Mabilis na umunlad ang buhay ng halaman upang labanan ang toxicity ng ammonia kaya umaasa si Sam na makakatulong ang mga bubuyog at iba pang mga pollinator na umangkop. Sa kalaunan ay maaari nitong linisin ang hangin sa pamamagitan ng polinasyon ng mga halaman na gumagawa ng oxygen. Naniniwala sina Sam at Dr. Walden na ang mga tao ay kumukuha ng mga bituin sa paghahanap ng kaligtasan habang hindi nila napagtanto na sila ay nasa sasakyang pangkalawakan na may pinakamaraming gamit. Naniniwala sila na ang mga tao ay hindi maiiwasang makibagay at umunlad muli sa lupa. Samantala, si Sam ay may nobyo na nagngangalang Elon na nakatira sa istasyon ng Io. Madalas silang nagpapadala ng mga email sa isa't isa bilang isang paraan ng komunikasyon. Nais ni Elon na sumama si Sam sa kanya sakay ng istasyon ngunit sigurado siyang hindi mamamatay ang lupa. Ito ay muling isisilang. Isang araw, nakatanggap si Sam ng email mula kay Elon kung saan ipinahayag niya na opisyal na inihayag ng Space Council ang unang bagong ekspedisyon sa mundo na naglalayong mahanap ang susunod na tahanan ng sangkatauhan. Pinili nila ang Proxima Centauri b, isang exoplanet na identical twin ng Earth at 10 taon ang layo sa mga tao. Lahat ng mga kaibigan ni Elon ay nag-apply para sa misyon. Inihayag pa niya na ang anunsyo ng New World Expedition ay may matinding implikasyon para sa Exodus program. Bago matapos basahin ni Sam ang email, nag-malfunction ang kanyang computer at nagtungo siya sa kanyang ATV bike sa isang lumang abandonadong library. Doon, sinuri niya ang isang libro, ngunit isang napakalaking bagyo ang paparating patungo sa gusali. Kaya napilitan siya magmadaling bumalik sa kanyang tirahan. Inayos ni Sam ang kanyang computer at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng email mula kay Elon. Nalaman niya na ang desisyon ng konseho na ipahayag ang unang bagong ekspedisyon sa mundo ay nabago ang lahat kagad, ang lahat ng mga tauhan ng spacecraft, enerhiya at iba pang mahalagang supply ay na-redirect sa New World Expedition. Ang natitirang mga Exodus shuttle sa mundo ay ilulunsad din sa loob ng 4 na araw. Dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon, hinimok ni Elon si Sam na umalis sa lupa kasama ang kanyang ama. Kinabukasan, siniyasat ni Sam ang kanyang mga bubuyog para lamang malaman na lahat sila ay namatay sa nakakalason na bagyo. Nagdulot din ito ng kalituhan sa kanyang greenhouse farm. Nang hihinayang, bumalik siya sa kanyang kama at pagkatapos ay sumulat muli kay Elon. Inihayag ni Sam ang tungkol sa bagyo at mga bubuyog na nagpapaliwanag na nawala sa kanya ang lahat ng genetic na pagunlad na nagawa niya. Inamin ni Sam na malapit na siya sa breaking point niya ngayon. Ipinagtapat din niya na kahit na gusto niyang umalis sa Earth, hindi siya makakarating sa lugar ng paglulunsad sa tamang oras kasama ang ATV at ang dami ng oxygen na maaari nitong dalhin. Di nagtagal, isang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Micah ang dumating malapit sa base gamit ang isang helium balon. Maya-maya nakipag-usap siya kay Sam at sinabing balak niya umalis sa lugar na ito. Ngunit una, gusto niyang makipag-usap muna kay Dr. Harry Walden. Inalok siya ni Sam ng tubig na sinasala niya gamit ang buhangin at uling. Sa una ay nag-aalangan si Micah tungkol sa pag-inom ng maulap na tubig ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay ligtas. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang katulong ni Dr. Walden, itinatago ang katotohanan na siya ay kanyang anak. Nang hilingin ni Micah na makipagkita sa kanya, sinabi ni Sam na nasa field si Dr. Walden sa isang lugar na nagsasagawa ng pananaliksik. Hiniling ni Micah na dalhin doon, ngunit sinabi ni Sam na hindi niya magagawa dahil hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Bilang resulta, nagpa siya si Micah na hintayin si Dr. Walden at si Sam ay naghanda ng pagkain para sa kanya. Ibinibigay niya sa kanya ang mga sariwang gulay na pinatubo niya sa kanyang greenhouse.
Sa tanghalian, tinanong ni Sam kung may natitira pang hayop sa malawak na dagat. Isa sa mga pangarap niya ang makapunta doon at maranasan ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit tumugon si Micah na wala nang natitira sa Earth. Ang lahat ng mga hayop ay nawala o namatay. Sa susunod na eksena, ipinakita sa kanya ni Sam ang kanyang lab kung saan siya nagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Pinag-usapan din nila ang kanyang kaibigan na si Elon na kasalukuyang nagtatrabaho sa malayo. Pagkatapos nito, pinakinggan niya ang pre-record na audio ni Dr. Walden sa radyo para sa mga taong natitira sa mundo. Nagulat ito kay Micah dahil naramdaman niyang nakikinig siya kay Dr. Walden ng live. Sumagot si Sam na ito ang karaniwang protocol kapag si Dr. Walden ay nasa field at malamang nababalik siya bukas. Kinabukasan, habang nag-uusap ang dalawa, biglang ibinunyag ni Sam na hindi niya kaibigan si Elon kundi boyfriend niya. Tinanong niya si Micah kung kakaiba ito ngunit sinabi niya na walang masama sa pagmamahal sa isang taong naninirahan sa milyon-milyong milya ang layo mula sa iyo. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa kanyang sarili, na inihayag na minsan ay gusto niyang maging isang guro, ngunit napunta sa isang hot air balloon. Humanga si Sam sa kanyang katapatan at sa wakas ay ipinagtapat na siya ay anak ni Harry Walden. Susunod, dinala niya siya sa greenhouse at ipinakita sa kanya kung paano niya mano-mano na inaalagaan ang kanyang mga halaman ngayong namatay na ang lahat ng kanyang mga bubuyog. Si Sam ay may 3 kapatid na halaman: mais, kalabasa at beans. Ang mais ay nagbibigay ng istruktura para umakyat ang mga beans habang ang kalabasa ay nagkakalat sa lupa. Ang beans ay nagbibigay ng nitrogen bilang kapalit. Mukhang nainis si Micah dito, kaya iniba niya ang usapan at nagtanong tungkol sa kanyang mga tato. Inihayag ni Sam na ito ang Euler's equation at Newton's observability equation. Ipinaliwanag niya ang huling equation at sinabi sa kanya na ang mga simbolo sa kaliwa ay kumakatawan sa lahat ng posibleng mga string ng mga molekula habang ang mga simbolo sa kanan ay kumakatawan sa mga pressure sa pagpili at fitness ratings. Sa madaling salita, ang lahat ay kailangan para lumitaw ang buhay ng mga molekula na napapailalim sa mga puwersa ng pagpili at mutation. Nang tanungin ni Micah ang tungkol sa mga marka sa kanyang ribcage, ibinunyag ni Sam na ginawa niya ang mga ito upang mapabuti ang kanyang kaligtasan sa sakit. Ipinakita rin niya sa kanya ang isang video clip ng isang baboy na pinalaki ni Dr. Walden sa kanyang lab. Bagamat namatay ito matapos ma-expose sa nakal-alasong hangin, ito ay isang malaking tagumpay pa rin. Kinaumagahan, nahanap ni Micah ang lumang kwarto ni Dr. Walden at ng kanyang asawang si June. Tinanong niya si Sam tungkol sa kanyang ina at ibinunyag niya na nagkasakit si June at namatay. Nang marinig ito, sinisi ni Micah si Dr. Walden sa pananatili nila sa nakakalason na lupang ito na nagresulta sa pagkamatay ni June. Pagkatapos ay bigla siyang sumugod sa kanyang lab at sinira ang pinto sa opisina ni Dr. Walden. Narito, ang silid ay nasa mahinang kondisyon at tila walang tao sa loob ng mahabang panahon. Kaya dito ay nalaman niya na si Dr. Walden ay patay na. Ang pelikula ay nag-flashback sa nakaraan. Matapos gumugo ng mga taon sa post-apocalyptic Earth, pagpapatakbo ng mga eksperimento at pagkawala ng kanyang asawa, napagtanto ni Dr. Walden na ang planeta ay hindi na masasalba. Hinimok niya si Sam na umalis para sa IO ngunit tumanggi itong sumuko sa hangarin niya. Ipinaliwanag ni Dr. Walden na maya-maya ay kailangan na niyang umalis dahil mag-isa siya pagkatapos niyang mamatay dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ni Sam si Micah sa lugar kung saan inilibing ang kanyang mga magulang. Pagkatapos magbigay ng respeto sa mga magulang ni Sam, inanunsyo ni Micah na isasama niya si Sam sa space shuttle. Nilinaw din niya na hindi siya papayag na hindi siya sasama, kaya nag-aatubili itong sumang-ayon. Nang maglaon, nag-message si Sam sa kanyang nobyo na nagpasya siyang umalis dito sa mundo ito, para sila ay muling magkakasama sa lalong madaling panahon. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, napansin niya na ang isang queen bee ay napisa sa kanyang pugad, at ito ay immune sa nakakalason na hangin. Ito ay talagang nagpapasaya kay Sam, ngunit wala itong pagbabago dahil plano pa rin niyang umalis dito ng tuluyan. Ang problema lang ay hindi sila makaalis kaagad. Dapat hintayin ng dalawa ang maayos na hangin para gumana ang kanilang hot air balloon patungo sa kanilang destinasyon. Di nagtagal, nakatanggap si Sam ng tugon mula sa kanyang kasintahan na nagpapahayag ng kanyang kagalakan na aalis siya sa mundo. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ay nag-sign up para sa 10 taong mahaba na bagong ekspedisyon sa mundo. Nangangahulugan na sila ay maghihiwalay sa loob ng maraming taon. Ang balita ay ikinalungkot ni Sam at siya ay napaiyak. Nang makita na ang puso niya ay nasawi, pinagluto siya ni Micah at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang panahon sa pre-apocalyptic Earth. Naaalala niya ang kanyang oras sa mga suburb at pagpunta sa lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang lumilipas ang panahon, lalong hindi mapakali si Micah sa paghihintay ng magandang hangin. Samantala, si Sam ay nagsimulang makaramdam ng kalungkutan ngayong mas malayo na sa kanya ang kanyang kasintahan. Nagsimula siyang lumapit kay Micah at nauwi sila sa pag-iibigan. Oh yeah! Kinabukasan, nagising siya sa balita na ang shuttle launch ay binago sa ibang site, mas malayo kaysa sa orihinal.
Sinuri ni Micah ang kanyang helium reserve at napag-alaman niya na wala siyang sapat na gasolina para sa ekspedisyon. Siya ay nadidismaya sa kanyang sarili na parang isinumpa siya. Nang tanungin ni Sam kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Micah na nakita niya ang isang dosenang tao kasama ang kanyang asawa na namatay sa gutom. Siya ang pangunahing dahilan nito dahil makasarili niyang itinago sa kanila ang pagkain. Gayunpaman, nangako si Micah na hinding-hindi niya hahayaang may mangyari kay Sam. Naantig siya sa mga salita nito ngunit mas malaki ang problemang dapat harapin ngayon. Inihayag ni Sam na alam niya kung saan nila mahahanap ang helium. Dahil dito ay nasasabik si Micah at nagsimula ang dalawa sa paglalakbay patungo sa lungsod na nababalot ng nakakalasong hangin sa kapaligiran. Sa kabutihang palad, nagtutulungan sila upang mahanap ang gasolina na ginagamit nila upang muling punan ang kanilang mga tangke ng helium. Kinabukasan, inihanda ni Micah ang lobo para umalis sa lugar ng paglulunsad ngunit pinilit ni Sam na bumisita muna sa isang museo ng sining. Siya ay nag-aatubili sa una, ngunit kalaunan ay pumayag at hiniling sa kanya na bumalik sa loob ng isang oras. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang minuto, biglang naisip ni Micah na ayaw niyang umalis sa mundo. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng takot at agad niyang sinundan siya ng mga ekstrang tangke ng oxygen. Nagmamadaling pumunta si Micah sa museo at nakita niyang hinahangaan niya ang isang klasikong pagpipinta. Sinasabi niya kay Sam na ginawa niya ang kanyang makakaya at siguradong ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya ngunit hinimok siya nitong pumunta ng mag-isa. Sa sandaling ito, nagsisimulang tumunog ang alarm ni Sam na nagpapahiwatig ng mauubos na ang kanyang supply ng oxygen. Nagmamadaling binigay sa kanya ni Micah ang ekstrang tangke ngunit imbes na palitan ay tinanggal ni Sam ang kanyang oxygen mask. Habang nilalanghap ni Sam ang nakakalason na hangin, ang eksena ay nakakabalisa. Ang pelikula ay mabilis na sumusulong sa hinaharap at nakita natin na naglakbay si Micah ng mag-isa sa spaceship. Para naman kay Sam, nakaligtas siya at nagpas siyang manatili. Tulad ng bagong Queen Bee sa kanyang kolonya, hindi na nakakalason sa kanya ang nabagong kapaligiran. Nagtatapos ang pelikula habang nakatayo siya sa isang beach kasama ang isang bata. Lumalabas na ang pangunahing layunin niya kaya siya nakipagtalik kay Micah ay para muling punuin ang lupa.